Hello mga kaulam! Tayo ngayon may giniling na manok tapos nilagyan natin ng isang nilagang itlog. Nagtataka siguro kayo dahil ako hindi na masyadong nagbubulang lang ngayon. Ito ang chika. Dahil dati, nung medyo tayo ay hindi pa nakakaramdam ng pagkamahal ng bilihin, nakakapagluto tayo ng bulanglang, ng kahit na anong iba't ibang putahe. Pero dahil nga magkakaiba kami dito ng gusto sa bahay, ang mga anak ko ayaw nila ng bulanglang na gulay. Kami mag-asawa, okay kami sa bulanglang. So, ang ginagawa ko noon, magluluto ako ng bulanglang para sa aming mag-asawa, tapos may prito pang isda, o minsan may sinaing pang isda. Tapos, ang mga anak ko, lulutuan ko ng spaghetti, or lulutuan ko sila ng ganyan, ng mga giniling, o kaya ng chicken pastel, dahil ganyan ang mga gusto nila. Ang siste, medyo nagmahal ang bilihin. So, sabi ko sa mga anak ko, either sila ang mag-a-adjust, o ako ang mag-a-adjust. Ngayong araw na ito, kailangan ako ang mag-adjust. Nilutuan ko sila ng giniling na may patatas, may carrots, at saka may green peas. Dahil yung green peas na yan, matagal na yung stock sa freezer na frozen. Ang carrots naman, parati akong nabili ng carrots tuwing weekend. Dahil nga, paano nga pag may ganyan na mga lulutuin. At ang patatas gayon din, dahil ang asawa ko mahilig sa patatas. Kami mag-asawa ang nag-adjust. Sa totoo lang mga kaulam, sa totoo lamang, ang asawa ko ngayon lamang nakaranas kumain ng, ngayon lang siya nakaranas kumain ng giniling na niluto sa ganyang tomato sauce, na may mga ganyan. Hindi talaga siya nakain dati ng ganyan. Sa sinabihan ko siya kahapon, kakain ka o magugutom ka? Sabi ko sa kanya, hindi na ako magluluto ng ibang pagkain. Yan ang kakainin nating lahat. Oh, ultimatum, gayon talaga. Abay, sinubukan. Ay di, noong bago siya kumain, umalis na ako, pumunta sa aking tutorial. Pagdating ko, kinumusta ko, sabi ko, kumusta naman ang iyong ulam na ngayon ka lang nakatikim? Sabi niya, masarap pala. Sabi ko sa iyo susubukan mo muna, bago ka mag-say no. Sabi ko, bago ka tumanggi, subukan mo muna ang mga bagay-bagay. Dahil para sa susunod, hindi na tayo magdodobling luto at nang tayo makatipid. Sabi ko sa kanya kagabi, dahil may natira tayo, ilagay mo sa ref ang natira. At sa umaga, kakainin natin yan ng may tinapay. Hindi kanin, may tinapay. Dahil mga kaulam, ang ganyang giniling ay masarap din yan sa tinapay. Ay naranasan ganin nyo. Subukan ninyo kung hindi pa. At nang tayo pare-parehas ng nagtitikim. Sa simutin at sa idin, ang pinaka-last sauce, ipahid sa tinapay at pampalipas gutom. So ngayon maghapon ang aking assignment, ang aking homework ay mag-isip ng ulam na pang diversity. Ay, talagang English. Yung pangkalahatan namin na hindi ko kailangan magluto ng 2 putahe para lamang masatisfy ang aming mga panlasa. So, iniisip ko ngayong araw na ito dahil ang panganay ko hindi nangangain ng tinola. Ang panganay ko ay ayaw ng adobo. So, ano ang gagawin? Ang kinakain naming lahat kami kumakain ng kaldereta, ay alangan namang kaldereta ng kaldereta. Ang masakit ito yung 2 bata hindi nakain ng gulay. Ang kinakain lang nila ay munggo. So, magluluto ako ng munggo ngayong araw na ito dahil silang dalawa ay nakain ng munggo. Kung ayaw nilang kumain ng munggo, bahala silang magutom. Bahala silang magbiskwit lamang at marami namang biskwit. Hindi ako magluluto ng iba pa. Para maintindihan nila na panahon ngayon ay ibang-iba na. Kailangan nang magtipid. Habay ako na may napapagod din mga kaulam, na 2 ng 2 ang niluluto. Ay, syempre, kung ako hindi nagtatrabaho, ayos lang ako magluto kahit pa 5. Ay, nagtatrabaho din naman ako ng full time. Nagtututor pa din ako sa labas. So, pagbalik ko, magluluto pa ako ng 2 o magluluto muna ako ng 2 bago umalis. Itong nakakapagod din naman.